Alam namin, Lord, na nandito kami, Panginoon, dahil hindi kami perpekto, Panginoon. Nandito kami, Lord, dahil alam namin na makasalanan kami, Panginoon. Lord, Ikaw lamang ang aming aasahan, Panginoon. Dahil Ikaw lamang, Panginoon, ang bubuo ng aming buhay, Panginoon. Panginoon, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang pumasok sa aming puso't isipan. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. We welcome, Holy Spirit, fall on me now, God. We allow you into our heart, Panginoon. Hallelujah. We ask you, Jesus Christ, your Spirit, fall on me now, God. Hallelujah. Oh, hallelujah, God. Praise Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching you, God. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Amen! Hallelujah! Happy New Year po sa ating lahat! Happy New Year! Amen! Napakabuti ng ating Diyos. Dahil nandito ngayon ulit tayo sa 2026. Year ng 2026 tayo magalak at magpuri sa ating Diyos. Amen? Dahil huwag tayong mag-aalala sa lahat ng suliranin darating sa ating buhay. Dahil alam natin, ang Diyos lang ang ating kakapitan. Amen? Amen. Dahil ang buhay natin ay sisigla at gaganda sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo sasayaw. Amen. Amen. Hallelujah. Wag na wag kang mag-alala kung may problema ka. Gawin mo ay magpuri at magsaya, Sapagkat si El Shaddai, si El Shaddai lagi mong kasama. lagi mong kasama. Ang buhay mo sa Kanya ay mahalaga. Wag na wag kang mag-alala kung may problema ka. Gawin mo ay magpuri
sapagkat si El Shaddai, Si El Shaddai, lagi mong kasama. lagi mong kasama. Ang buhay mo sa Kanya, Buhay mo sa Kanya ay mahalaga. buhay mo'y gaganda. Ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Buhay mo ay sisigla kung si Jesus ang mangunguna. Pag-ibig niya ang gabay sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ni El Shaddai. Wag kang mag-alala. Wag na wag kang mag-alala kung may problema ka. Gawin mo ay magpuri at magsaya. Sapagkat si El Shaddai, Si El Shaddai, ay lagi mong kasama. lagi mong kasama. Ang buhay mo sa Kanya, Buhay mo sa Kanya ay mahalaga. buhay mo ay gaganda. Buhay mo ay gaganda pag si Jesus ang kasama. Buhay mo ay sisigla kung si Jesus ang mangunguna. Pag-ibig niya ang gabay sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ni El Buhay mo ay Shaddai. gaganda. Buhay mo ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Buhay mo ay sisigla kung si Jesus ang mangunguna. Pag-ibig niya ang gabay sa ating paglalakbay tungo sa kaharian. Minsan pa, buhay mo ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Buhay mo ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Buhay mo ay sisigla kung si Jesus ang mangunguna. Pag-ibig niya ang gabay sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ni El Shaddai. Tungo sa kaharian ni El Shaddai. Tungo sa kaharian ni El Shaddai. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Buhay mo ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Amen. Hallelujah. Napakaganda ng kanta. Amen po ba? Amen, amen, Amen. amen, amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Yes, O Lord. Napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Lord God, sa mga awit, 86 verse 10 to 12. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin, turuang maglingkod ng buong taimtim. Yes, O Lord. Tunay nga, Lord God, na ikaw lamang ang aming pag-asa, Panginoon. Sa iyo lang nagmumula ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw lamang pong nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na pag-alayan ka namin ng papuri at pagsamba, Panginoon. Nararapat lamang, Panginoon, na sa iyo lamang kami sasamba, O God. Lord, sa araw na ito, Panginoon, gamitin mo kami ulit, Panginoon, upang maramdaman ang iyong presensya, O God. Maramdaman ka namin sa aming buhay, Panginoon. Dahil wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy pa rin kaming nagkakasala, Panginoon, pero hindi mo tinitingnan ang aming kasalanan. Bagkus, Lord, ang aming puso ang iyong tinitingnan, Panginoon. Ni minsan, Panginoon, hindi mo kami hinusgahan, Panginoon. Pero kami, Lord, nakakagawa pa rin kami ng paghuhusga sa aming kapwa, Lord God. Lord, linisin mo kami, Panginoon, ng banal mong Espiritu, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ikaw lamang ang aming pag-asa. Hallelujah, O God. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God.
Ikaw ang nagbigay sa akin ng kagalingan, sa'yo nadama tunay na kapayapaan, Jesus. Ikaw ang kaligtasan, ikaw lamang ang Diyos, dakila at tapat. Mga pangako mo, iyong tinutupad. Magpakailanman, Jesus, aking ihahayag. Isisigaw, pag-ibig ko'y tanging ikaw. Minsan pa, Panginoon, ikaw ang may likha. Ikaw ang may likha ng lahat ng mga bagay, sa'yo nagmula buhay at inabubuhay, O Diyos. Ang El Shaddai, Ikaw ang nagbigay, Panginoon. ikaw ang nagbigay sa akin ng kagalingan, sa'yo nadama tunay na kapayapaan, Jesus. Ikaw ang kaligtasan. Ikaw ang kaligtasan. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos, dakila at tapat. Mga pangako mo, iyong tinutupad. Magpakailanman, Jesus, aking ihahayag. Isisigaw, pag-ibig ko'y laging ikaw. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos, dakila at tapat. Mga pangako mo, iyong tinutupad. Magpakailanman, Jesus, aking Pag-asa, ihahayag. Panginoon. Isisigaw, pag-asa ko'y tanging ikaw.
Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa lahat ng kabutihan walang sawa mong ginagawa sa amin. Alleluia, alleluia, alleluia. You made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. You must know someone was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan binigay mo sa amin sa araw po nito. At salamat muli sa araw na ito, Diyos, na dumating na naman na kami magkakatipon upang sa dako nito ikaw ay aming sama-samang papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, dakilang El Shaddai, sa bugtong mong anak na ipinagkaloob po sa amin upang ang Diyos na hindi naming nakikita ay aming makasama sa daigdig po na ito. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na sa iyong pagparito, Panginoon, para kami ay samahan. Tunay nga po, Panginoong Hesus, na ang buhay po namin, nawa, dakilang El Shaddai, ay makasama mo sa daigdig pong ito. Kaya dalangin namin, Ama, anumang mga hadlang sa buhay namin, o mga tanikala, o Diyos, upang ang buhay meron kami, o Diyos, ay mailapit po sa iyo. Dalangin namin ang iyong pagpapalaya po sa amin, dakilang Diyos, upang ang buhay meron kami sa taon pong ito, buhay na patuloy naming mailapit po sa iyo. Salamat, dakilang Diyos, patuloy mo kaming lingapin sa aming pagtitipon ngayon sa dako pong ito. Pagbuksan kami ng pintuan ng puso mo, dakilang El Shaddai, dinggin ang dalangin ng bawat isa, at muli mangusap ka po sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod, at kami po'y makikinig. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia.
kalakasan naririto sa pinang nakahandang tulungan Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah, Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Penong Hesus ayon po kay San Juan, Kabanata 8, simula mga talata 31 hanggang sa susunod na mga talata. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Papurihan natin ang Panginoon. Sa Kanya lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati magpakailanpaman. Amen? Handa na ba kayo makinig? Amen. Sige, lahat ng handa pwede nang maupo. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At Happy New Year po sa inyong lahat. Ito po yung unang araw, unang Wednesday, unang Miyerkules po ng taon 2026. Kaya ito yung unang araw ng gawain ng Wednesday Group. Amen. Ngayon po bagong taon na. Meron ba kayong gustong mabago? Maraming gustong mabago. Amen. Mas maganda pag marami, hindi po ba? Para na kung saan ay sa taon na ito, yung lahat ng marami na yan dapat mabago ay mapagtuunan natin ng pansin. Kasi alam naman natin, yung nais natin baguhin ay para sa ikakaluwalhati ng Diyos. Amen? Kaya ang lahat sa taon na ito na wala sa ayos, nung nakaraang taon, sa taon na to ayusin na natin. Amen? Yung mga kulang nung nakaraang taon, punuan na natin itong taon na ito. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nauulitin ko po, sabi ko nga, tanawin din natin na ang taon itong 2026 po ay
parang 3 hari na naglakbay papunta sa Bethlehem para nadalhin kay Jesus yung kanilang handog. Ano? Na kung saan, kung tatanawin din natin na ang taon na to ay parang isang paglalakbay papunta sa Bethlehem, para sa taon na to, anumang handog meron tayo na gusto nating ibigay sa Panginoong Hesus ay madala po natin sa Kanya. Kasi kung ang taon na to ay tatanawin natin na parang paglalakbay papunta sa Bethlehem para na dalhin ang mga handog natin sa ating Panginoong Kristo, tulad ng 3 pantas, mananatili tayo sa gabay ng liwanag. Amen? Na kung saan magdadala sa ating Panginoong Kristo. Kaya kapag tinanaw natin po na ang taon na to ay parang paglalakbay natin papuntang Bethlehem para mahandugan ang Panginoong Hesus ng mga handog na nais natin ihandog po sa Kanya, ang buhay natin sa taon na to ay mananatili sa liwanag na magdadala sa ating Panginoong Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Minsan, may mga sundalo na kung saan po sila po ay pupunta sa isang digmaan o makikipagdigma ang mga sundalo po na ito. Pupunta sila sa isang labanan. Habang sila po'y naghahanda, ang sabi po ng isang sundalo sa kanilang commanding officer po, sabi niya, huwag na natin patagalin pa. Lumusob na tayo sa ating mga kalaban dahil ang sabi ng sundalong ito, kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya ganun kalakas ang kanyang loob na ang sabi po sa commanding officer nila, huwag tayo mag-aksaya ng panahon. Lumusob na tayo dahil kasama natin ang Diyos. Sumagot yung kanyang CEO na ito, ang kanyang commanding officer po, na sumagot na ang sabi niya, kasama natin ang Diyos. Pero ang tanong, kasama ba tayo ng Diyos? Amen. Yun ang tanong ng kanyang commanding officer nung sandali na yon, kasama natin ang Diyos. Pero ang tanong, kasama ba tayo ng Diyos? Amen? Kasi kapag kasama po tayo ng Diyos, mga kapatid, isa lang ibig po sabihin dito po na isigurong ipakita ng commanding officer niya nung sandali na yon, kaisa ba talaga tayo ng Diyos? Amen? Na ang sabi, ang Diyos ay Emmanuel, na parito, para ang Diyos ay makasama po natin. Subalit may sinasabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata po ay 1 talata 26, na ang sabi ni San Juan po ay ang ganito. Nung sandali po na yan, nung nagbabautismo po si Juan Bautista, ang sinabi ni Juan Bautista sa mga tao ay ang ganito, sumagot siya, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Amen? Ito yung tinutukoy niya ang Panginoong Jesucristo na kasunod niya. Amen? Na ang sabi ni Juan Bautista, ako nagbabautismo sa inyo sa tubig, subalit nasa gitna ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Ando doon ang Diyos. Amen? Sinasamahan po sila ng ating Diyos. Ang sabi ni Juan Bautista, pinababatid ni Juan Bautista, naroroon kasama nila ang Diyos. Pero ang tanong ni Juan Bautista, hindi nyo siya kilala. Paano kayo makakasama ng Diyos? Amen? Kaya ito sa taon na to, mga kapatid, na kung saan ay, minsan siguro tanawin natin, tanungin din sa ating sarili, na sa Diyos nga, kaya ako? Amen. Na para po na minsan ay makita natin lagi, mabantayan natin lagi. Amen. Hindi yung iba, kundi mismo yung ating sarili. Amen. Mabantayan po natin ito, mapangalagaan natin ito, na wag ito mapalayo, mapahiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Nga sino ba talaga ang tunay na kasama ng Diyos? Mga kapatid, sino ba talaga ang tunay na kaisa ng ating Panginoong Jesucristo? Amen? Dito'y pinapakita po dito na ang tunay na kaisa ng ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na nasa Diyos. Amen? Ang sabi po ay taong malaya. Taong malaya.
May sinabi dito sa binasa natin, sa Ebanghelyo po nito ni San Juan, ang sabi po dyan ay ang ganito, pinaparating po ni San Juan po sa kanila, na sinasabi po ni San Juan, ang tunay na malaya. Ang sabi niya, ang alipin ng kasalanan, ang lahat ng nagkasala, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkasala. Amen. Alipin ng kasalanan. Kasi ang tunay na malaya, walang nagmamay-ari sa iyo. Amen? Ang tunay na malaya ay walang umaalipin sa iyo. Kaya sinabi dito ni Juan sa mga taong ito na kung saan, nung sandali na yan, talagang sinasabi po dyan na kung saan mga kapatid ay yung mga tao na ito, para sa kanila, kapanig sila ng Diyos. Amen? Nasa Diyos po sila. Subalit mga kapatid, ipinapakita dito ng salita po ng Diyos sa mga tao na to na kung saan wala kayo sa Diyos. Amen? Hiwalay ang buhay nyo sa Diyos. Kayo lang ang nagsasabi na kayo ay sa Diyos, pero ipinapakita po dito sa salita ng Diyos sa mga taong kausap ng Panginoong Jesucristo, nung sandali po na yan ay kung paano sila hiwalay sa Diyos. Na ang sabi po dyan, ang lahat ng nagkasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Alipin ng kasalanan. Kaya kapag ikaw ay alipin ng kasalanan, ang buhay mo ay pagmamay-ari ng kasalanan. Amen. Hindi ka malaya. Kaya dahil hindi ka malaya sa kasalanan, hindi ka nakakasama ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka kaisa ng ating Panginoong Jesus. Sinabi po dyan, lahat ng nagkasala. Hindi sinabi ang sino mang nagkasala. Amen? Bakit sinabing lahat na nagkasala? Kasi lahat tayo. Amen. Lahat tayo ay nagkasala. Na ang sabi ni San Pablo sa Roma chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Na sino pa po yung mga tao na to na kung saan mga kapatid ay hindi po kasama ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi nga, mga taong hindi malaya. Amen. Mga taong nang sabi nga po dyan sa isang bahagi po ng Ebanghelyo mga kapatid, na ang sabi po ay ang ganito. Yung isang kasalanan sabi po, ang sino mang umiibig, amen. Ang sabi po diyan, ang sino mang nais sumunod sa akin, amen. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ay dapat limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Amen. Kaya ang taong hindi pa nakakalimot sa kanyang sarili, hindi maaring makasama ang Diyos. Amen. Hindi maaring magawang makipag-isa sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Pangalawa po, ang kasunod pa po, sinabi po dyan, ang sino mang umiibig, sa kanyang ama, ina, kapatid, anak, nang higit kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen? Hindi karapat-dapat sa akin, ang sabi ng Panginoong Kristo. Minsan, ang buhay natin, pagmamay-ari ng maraming tao. Mga taong nasa paligid natin. Tama o tama? Di po ba? Mga tao na minsan, mga kapatid, kapag sinabi na, pag hindi mo to ginawa, di ba? Minsan may pananakot pa na kung saan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, nagiging dahilan para tayo maging sunod-sunuran sa kanila. Minsan may lumapit sa Panginoong Jesus at ang sabi, susunod ako sa inyo, pero ipapalibing ko muna yung aking ama. Amen? Pero anong sabi ng Panginoong Jesus, hayaan mo na yung mga patay sa mga patay. Amen. Ang sabi ng isa, susunod ako sa inyo, pero magpapaalam muna ako sa aking mga mahal sa buhay. Amen?
na parang sinasabi, susunod ako kapag papayag sila. Hindi pagmamay-ari. Amen. Hindi magawa na kung saan ang buhay niya ay makipag-isa sa ating Jesucristo dahil maraming nagmamay-ari ng kanyang buhay. Marami tayong mayroon taglay sa buhay natin na siya pong nagmamay-ari ng buhay natin na hindi natin kayang bitawan. Amen? Pero ang sabi po dyan, ang tunay na pinalaya ay ang taong pinalaya ng anak ng Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, magiging malaya lang kayo kapag kayo pinalaya ng anak po ng Diyos. Nang tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid sa Panginoong Jesus, na kapag kinilala natin si Kristo sa buhay natin at tayo'y nanalig sa Kanya, tayo'y tunay na pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo nanalig sa katotohanan, ano yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos na ito ay walang iba, kapatid, kundi yung salitang nagkatawan tao na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na siyang kordero, amen, na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Na si pinaparating po doon, mga kapatid, na siya ang kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, siya ang kordero na iaalay. Amen. Siya ang korderong iaalay para sa katubusan po natin. Siya yung kordero na kung saan pambayad upang ang ating kasalanan ay mapawi. Amen. Na ang sino mang manalig sa ating Panginoong Jesucristo, magpahayag at kilanlin na siya'y Panginoon, siya'y namatay at muling binuhay ng Diyos, ang tao na to ay ganap makakalaya sa kanyang kasalanan. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Yan ang tunay na kung saan na ang Diyos na ito ay hindi lang po natin kasama ang Diyos, kundi tayo mismo nakakasama ng Diyos. Amen. Nakakasama, nakakaisa ng Diyos kung tayo'y tunay na malaya. Walang ibang nagmamay-ari ng buhay natin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kagaya nung linggo, yung mensahe nung nakaraang linggo po doon sa Saikong po ay pakikipag-isang dibdib. Pakikipag-isang dibdib kasi kasalan sa kana yung aming gospel, kaya ang aming pamagat, pakikipag-isang dibdib. Yan. Kasi kasalan, di po ba? Pakikisang dibdib po iyon. O sino sa inyo gusto dito magkaroon ng kaisang dibdib? Amen. Ayan. Di po ba? Pero kung ikaw ay malaya, amen. Kung ikaw ay malaya, mga kapatid, malaya ka rin makapag-isang dibdib sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Na ito po yung kailangan ng bawat isa po sa atin. Amen? Habang tayo nabubuhay sa daigdig na to, hindi lang dapat kasama natin ang Diyos, kundi tayo mismo kasama ng Diyos. Amen? Kaisa ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto nyo bang makasama ang Diyos? Gusto nyo rin ba makasama kayo ng Diyos? Purihin natin ang ating Jesucristo. Kasi kapag gusto natin kasama natin ang Diyos, tapos tayo naman ayaw natin siya makasama, para sinasabi natin, basta Lord, mahalin mo lang ako kahit hindi kita mahal. Amen? Hindi naman pwede. Alam naman po natin, mga kapatid, na kung saan ay, kahit hindi mo siya mahal, mahal ka talaga ng Panginoon. Kaya nga pumarito ang ating Panginoong Jesucristo para po dahil mahal niya tayo, gusto niya tayong samahan. Pero nais ng ating Panginoon, minahal na rin lang tayo ng Diyos, ba't hindi pa natin mahalin yung tunay na nagmamahal sa atin? Amen? Ba't hindi pa natin pagbubuksan ang pintuan po natin? Amen? Palakpakan natin muli ang ating Jesucristo. Ang tunay po na kaisa ng ating Jesucristo, ito po yung sumusunod sa kalooban ng Diyos tulad ni Abraham. Amen? Ang sabi po sa binasa po natin, ang sabi po ng mga tao ay ang ganito. Sa talata 33, sabi po nila, lahi kami ni Abraham, tugo nila at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano masasabing palalayain kami? Sa talata po sa baba po, sa kasunod na talata, 39,
Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan nyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayon sinabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Amen? Ang tunay na kaisa ng ating Panginoong Kristo, ang sabi po dyan, ay sumusunod sa kalooban ng Diyos tulad ng pagsunod ni Abraham. Si Abraham ay tinatawag natin ama ng ating pananampalataya. At yung pananampalataya mayroon si Abraham sa Diyos ay pinatutunayan niya, ipinakikita niya sa pamamagitan ng pagsunod sa salita po ng Diyos na dumating sa buhay ni Abraham. Si Abraham isang araw kinausap po ng Diyos. Ang sabi po sa kanya ng Diyos, lisanin mo ang bayan ng iyong ama. Lisanin mo ang tahanan ng iyong ama, ng tahanan ng iyong mga mahal sa buhay, yung tahanan ng iyong mga kamag-anak. Ang sabi niya, lisanin mo iyan at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Amen? Pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Dito natin makikita, para si Abraham ay maging pagmamay-ari ng Diyos at para si Abraham ay makaisa ang Diyos sa buhay niya, kinakailangan muna ni Abraham iwan tong mga ito. Amen. Lisanin ni Abraham ang lugar na iyon, mga kapatid, na kung saan sa lugar na iyon, alam po natin, si Abraham ay napakaganda ng buhay niya. Amen. Nabubuhay siyang marangya sa lugar po na yan, subalit isang araw ang sabi po ng Diyos, para makaisa kita, umalis ka diyan sa mga nagmamay-ari sa iyo. Amen. Dinala siya sa lugar na hindi niya kilala, hindi siya kilala sa lugar pong iyon. Amen. Dinala siya sa lugar na kung saan sa lugar na iyon ay wala po siyang pagmamay-ari. Amen. Wala siyang pagmamay-ari, pero alam po ng Diyos na sa lugar na yan, mga kapatid, walang ibang magiging kayamanan si Abraham, kundi ang Diyos na tumawag sa kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Sa lugar na wala pong kumikilala kay Abraham, ang Diyos ay makakasama niya na ang Diyos na to, ang tunay na kung saan makakaisa ni Abraham sa kanyang buhay. Pangalawa po, si Abraham po, kaya sabi po dyan ng ating Panginoong Hesus, sinasabi niyong anak kayo ni Abraham, lahi kayo ni Abraham. Amen? Galing po kayo kay Abraham. Pero ang sabi niya, hindi nyo naman siya tinutularan, iba ang inyong ginagawa. Amen? Si Abraham ay kaisa ng Diyos, kayo hindi. Amen. Tapos sinasabi niyo, kayo ay galing kay Abraham. Sabi ng Panginoong Hesus, alam ko galing kayo kay Abraham. Amen? Pero ang problema lang, hindi nyo ginagawa ang ginagawa ni Abraham na pakikipag-isa sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya minsan po mga kapatid, si Abraham ay kinausap ng Diyos. Ang sabi ni Abraham, ang sabi ng Diyos kay Abraham, ihandog mo sa akin ang pinakamamahal mong anak. Sino yung pinakamamahal niyang anak? Si Isaac. Di po ba? Pinakamamahal na anak, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Ang hirap naman siguro ng kung mayroong gustong ang Diyos kunin sa buhay mo, yung pinaka pa. Di po ba? Pinakamamahal. Kita niyo po yun kung paano dinideklara ng Diyos kay Abraham, ipinamumukha kay Abraham nung sandali na yan, kung sino si Isaac sa buhay niya. Amen? Pinakamamahal mong anak, pero ang sabi ng Diyos kay Abraham, bigay mo sa akin yan. Amen? Pero dahil po mga kapatid, nung sandali na yan, dito natin makikita si Abraham sumusunod anumang sabihin sa kanya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. 3 araw naglakbay si Abraham. 3 araw bago makita yung bundok na paghahandugan.
Sa loob ng 3 araw, mga kapatid, pwede magbago ang isip ni Abraham. Amen? Pwede rin sabihin naman ni Abraham, Lord, matanda na ako. Di ba? Matanda na ako, Lord. Hindi ko naman ipagkakait sa iyo yung anak ko, ibibigay ko sa iyo yan. Pwede sa likod na lang ng bahay namin ihandog. Di po ba? Para hindi na ako maghirap. Pero kung anong sinabi ng Diyos, yun ang ginagawa ni Abraham. Amen? Nung sabihin ng Diyos, ihandog mo iyan sa akin, pag sinabing ihandog, ikaw ang papatay. Madali ba yun? Ikaw ang papatay. Amen? Nung si Isaac ay nasa sa dambana na, hawak na ni Abraham yung punyal. Amen? Hawak niya na yung patalim ng sandali pong iyon. O bakit hawak-hawak yun ni Abraham? Kasi handa siyang sumunod. At gustong patunayan ni Abraham sa Diyos nung sandali po na yan. Gustong patunayan ni Abraham sa Diyos nung sandali na yan kung mayroon mang pinaka sa puso ni Abraham, hindi si Isaac, kundi ang Diyos. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Kaya makikita natin kung paano nakikipag-isa si Abraham sa Diyos na tumawag sa kanya sa pamamagitan ng kanyang ginagawang pagsunod. Mahirap yun. 3 araw maglalakbay ka, nagka-countdown si Abraham. Ano countdown ni Abraham? Pagtapos ng araw, 2 araw ko na lang makikita yung anak ko. Paglipas sa 1 araw ko na lang siya makikita at makakasama. Nung nasa dambana na, goodbye na to. Amen? Di po ba? Pero hawak niya yung patalim na ibig sabihin, handa siyang sumunod. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na ito ang kailangan natin. Kung tayo nga ba sa taon na to ay sa Kanya, dapat maipakita natin sa pamamagitan ng ating pagsunod. Kaya kapag ito ang ating tinanaw sa taon na ito, yung lahat ng kulang, mapupunuan natin. Yung lahat na wala sa ayos, maaayos natin. Amen. Palakpakan natin ang ating Penso Kristo. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Pangatlo po mga kapatid, ang tunay na kung saan tao na kaisa ng ating Diyos na ito, hindi lang kasama ang Diyos, kundi mismo kaisa ang Diyos sa buhay niya, taong pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo, sa Ebanghelyo po natin binasa o dito banda sa baba, ang sabi ng Panginoong Jesus, sinabi ni Jesus, kung ang Diyos ang talagang inyong Ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Amen? Nung una kanina, galing kami kay Abraham. Amen? Nung bandang huli, ito nang sinasabi ng mga tao, anak kami ng Diyos. Amen? Anak kami ng Diyos. Kaya ang sinasabi dito ng Penso Kristo, kung talaga kayo anak ng Diyos, iibigin nyo ako. Gusto nyo akong patayin Kung kanina, mula kayo kay Abraham, nakikita na kung saan ay bilang mula kay Abraham, hindi nyo nagagawa ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ipagmamalaki nyo pang anak kayo ng Diyos. Amen? Anak kayo ng Diyos. Kaya sabi ng Penso Kristo, kung totoong anak kayo ng Diyos, iibigin ninyo ako. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi dito po mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, ang sabi nga po diyan ay ang ganito, italaga, minsan nanalangin ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng panalangin ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 17, talata 17, ang sabi niya, italaga mo sila sa katotohanan. Walang ibang katotohanan kundi ang salita mo. Walang ibang katotohanan kundi ang salita mo. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, alam natin ay Diyos. Amen. Sa simula pa lang naruroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At sabi po ng Panginoong Jesucristo, nung siya nananalangin, yung mga alagad niya ay talaga ng Diyos sa katotohanan, walang iba kundi sa salita po ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay isang punla, amen, isang punla ng pag-ibig na inilalagay sa puso ng tao. Amen.
Pero anong sabi ng Penso Kristo? Wala sa inyo ang katotohanan. Wala sa inyo ang salita ng Diyos. Kasi kung nasa inyo ang salita ng Diyos, dapat sa puso nyo ay iiral ang pag-ibig na mula sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Iiral ang pag-ibig na magmumula sa ating Diyos kasi ipupunla ng salita ng Diyos yung pag-ibig na iyan dyan sa puso ng bawat isa po sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung tunay na kayo kaisa ng Diyos, dapat mamahalin niyo ako. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Kaisa yan ni Lord. Amen. Kaya mamahalin ka niyan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Kasi kapag naipunla yung pag-ibig sa puso natin, mga kapatid, kapag yan ang naghahari sa puso natin, kaisa tayo ng ating Diyos. Amen. Magagawa natin yung ginagawa ng ating Diyos. Amen. Madali ba magpatawad? Hindi madali magpatawad. Pakinggan po natin. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Mateo, kabanata po ay 18 at talata po ay 21. 18 talata 21 sinabi, lumapit si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Amen? Hindi mo magagawang magpatawad ng ganun paulit-ulit sa taong patuloy na nagkakagawa sa inyo hindi maganda kung walang pag-ibig sa puso mo. Amen? Dahil hindi ka lang magsasawang gawin ang mabuti sa kanino man kapag pag-ibig ang naghahari sa puso ng bawat tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong sinasabi po ng ating Panginoon na tila baga pinaparating niya kay Pedro kung paano ko kayo minamahal at ang pagmamahal na yan ay ipinapakita ko sa inyo sa pangitan ng pagpapatawad ko sa paulit-ulit yung ginagawang kasalanan, gawin nyo rin ang pagmamahal niyan sa iyong kapwa. Amen? Dapat gawin din po natin iyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kanina sinasabi ni Father, may natandaan ba kayo sa homily ni Father? Ha? Isa ang natandaan ko kanina doon. May isa sa natandaan ko, kung patuloy tayong umiibig o nagmamahal, nahahayag sa atin ang Diyos. Nakikita sa atin ang Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Kalarawan ni Lord yan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Kaya hindi po madali po iyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Yung ginagawa, yung magpatawad po. Di ba? Kaya, minsan sinabi ni Lord, ibigin niyo ang inyong kaaway. Amen? Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Di ba? Hindi ganun kadali yon. Paano mo gagawa ng mabuti ang iyong kaaway? Na ang sabi nga sa Roma chapter 12 verse 20, kung ang kaaway nyo nakikita nyo nagugutom, pakanin nyo. Kung ang kaaway nyo nakita nyo nauuhaw, painumin ninyo. Amen. Di po ba? Anong ibig ipakita sa atin ng Panginoon sa Kristo? Kalimutan mo kung anong nagawa niya. Kalimutan mo kung anong ginawa niya. Pero sa oras na yan, kung anong kailangan niya na pwede mong ibigay para sa matulungan, ibigay mo sa Kanya. Huwag mong ipagkait sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Bakit po? Kasi minsan ang sabi po ng Panginoong Kristo, ibigin mo ang iyong kapwa. Parang ang dali lang pakinggan, di po ba? Pag kapwa, madali lang eh. Pero medyo tinaasan ni Lord, ibigin mo ang iyong kaaway. Amen. Di po ba? Para na kung saan tunay na kung ang pag-ibig na nakalaan para sa kapwa, maibigay talaga natin. Amen. Sa lahat ng kapwa na kinakailangan ang ating pagmamahal o ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag tayo, ang sabi po ng Panginoon Jesus sa Roma chapter 12, verse 14,
May sinasabi dito ang Panginoong Hesus, sabi niya, ipanalangin ninyo ang inyong mga kaaway. Amen? Ipanalangin nyo sila na huwag sumpain, bagkos pagpalain. E di po ba dati, kapag tayo manalangin sa ating kaaway, ano yung panalangin natin? Pasindi-sindi ka pa ng kandila. Amen. Di po ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Minsan magsisindi ka pa ng kandila para lang na kung saan yung tao na yun ay gawa ng Diyos ng hindi maganda. Amen? Gumawa ang Diyos na ikakapahamak niya mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Biro mo yan, tuturuan mo pa ang Diyos gumawa ng masama, ang Diyos pang makikipag-isa sa iyo. Amen. Pero ang sabi po diyan, ang tao na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ang siyang naghahari sa Kanya, yan ang taong nakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ano ang pagmamahal mayroon si Kristo sa isang tao, pagmamahal din na ipinapadama niya sa Kanyang kapwa. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pero maalala ko sa isang ebanghelyo, sabi sa isang ebanghelyo, sino ang aking kapwa? Di ba? Narinig niyo po yun? Yung mayaman na nagtanong, anong gawin ko para magkamit ng buhay na walang hanggan? Sinabi ni Lord, ganito ang mahalagang utos. Ang tanong niya nung bandang huli, sino ang aking kapwa? Amen? Kayo kilala niyo ba ang inyong kapwa? Ayan. Diba minsan, hindi naman sa atin lang to kapwa pinag-uusapan. Halimbawa lang, di ba minsan marami sa atin ang gigil na, alam po natin, hindi masama magmahal sa mga alaga nating hayop. Di ba? Hindi masama. Hindi po ba? Buhay din yan na alagaan. Minsan namamasyal ka, yung aso mo may damit. Punta ka sa mall, yung aso mo may damit. Yung dinadaanan mo minsan mga bata sa kali, walang damit. Amen. Tapos minsan ayaw mong masalin yung aso mo. Amen? Minsan kapag nasalin ang aso mo, halos patayin mo yung nakasalin sa aso mo. Sino ang kapwa? Amen? Totoo lang, maapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na kung saan, pagdating ng panahon, hindi naman sasabihin ng Lord, pagpapalain kita dahil sa dami mong inalagaan ng mga ganito. Amen? Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, nung wala akong madamit, nung ako'y walang damit at sinuotan mo. Amen. Nung ang maliit na yan, walang damit at sinuotan mo. Sabi ni Lord, ako yon. Ako po yon. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ito po ang sikapin natin sa taon pong ito. Hindi lang natin makasama ang Diyos, kundi makiisa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, lumalapit po kami sa iyo. Ito ang nais namin, Panginoong Hesus. Ang mga taong kausap mo nito, Panginoong Hesus, nung ikaw nabubuhay sa daigdig po na ito, na siya naming naririnig ngayon, Panginoong Hesus. Alam po namin, Panginoong Jesucristo, na yung mga salita mo ito hindi lang para sa kanila noon, kundi para din sa amin ngayon. Nais mo ang bawat isa po sa amin, Panginoong Jesucristo, ay maging katulad mo. Kung paano ka namuhay sa daigdig na to, na sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagmamahal sa kapwa, yun ang nais mo, Lord, na maging kami. Yun ang nais mong tularan po namin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa ipinapadama mo sa aming pagmamahal. Salamat, Panginoong Jesus. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba
kailangan natin gawin yan? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit kinakailangan natin maglingkod at para gawin ang mabuti? Sasalamatan Anong ginawa ng Diyos sa buhay po natin? kung ibigin ka. Yes, Lord. Hindi dahil sa pagpapala, nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa himala, nais kong ibigin ka. Dahil sa ikaw ay mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa pagpapala, nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa himala, nais kong ibigin ka. Dahil sa ikaw ay mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Panginoong Jesus, kaya nais namin na ikaw ay papurihan, sambahin, pasalamatan, dahil ikaw lang ang tapat na nagmahal sa amin. Ikaw lang ang nagmahal sa amin ng tulad nito. Pagmamahal, Panginoong Jesus, na hindi namin naranasan kanino man. Kabutihan na hindi namin naranasan kanino man. Tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Kaya ang pag-ibig meron kami, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig na sa iyo namin iaalay. Iibigin ka namin, Panginoong Jesus. Dahil sa pag-ibig na ipinadama mo po sa amin. Dahil sa pagpapahalaga mo, Diyos, sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Na anumang pagsubok ang aming dinaraanan, hindi mo kami binibitawan. Hindi mo kami pinababayaan. Nagkukulang man kami, Panginoon, patuloy mo pa rin kaming dinirinig at ipinagkakalob ang aming mga kahilingan. Dahil ni kailanman hindi nagbabago ang pagtingin mo sa amin. Hindi nagbabago ang pagmamahal mo po sa amin. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami sinusumbatan. Magkasala man kami, magkamali, hindi mo sinasabing napakasama namin. Kundi patuloy mo ipinapadama ang pagmamahal mo sa gitna ng pagkukulang namin. Hindi ka nagsasawang gumawa ng mabuti sa bawat isa sa amin. Panginoong Jesus, dalangin po namin, pagpalain mo ang puso namin sa taon pong ito.
Pukawin mo ang puso namin sa taon pong ito, Diyos. Tanglawan ng iyong liwanag, Panginoong Jesucristo, na ang mabuting nais mo, Diyos, ay makaisa mo kami na magawa ito, Panginoong Jesucristo, sa aming kapwa. Salamat, Panginoong Jesus. Hinihiling ko ang iyong mapagpalang kamay na manatiling may hawak ng buhay ng aking mga kapatid habang sila nananatili dito sa Hong Kong, Panginoong Jesus. Dalangin ko patuloy na sila'y lukuban ng iyong malabay na pakpak, dakilang El Shaddai, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos, sa bansang Pilipinas. Patuloy mo, Lord, lukuban ng iyong malabay na pakpak. At dalangin ko, dakilang El Shaddai, sa taon pong ito, Panginoong Jesus, patuloy mo silang alalahanin, punuin ang kanilang buhay ng mabubuting bagay na kanilang kailangan. Higit sa lahat, hinihiling namin sa taon na to, patuloy mo kaming biyayaan ng magandang kalusugan at kalakasan, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Salamat, Ama, sa iyong kapurihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat. Patuloy naman na dalangin namin, mamalagi ka sa puso namin. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Amen. Narito ang mga kahilingan ng bawat isa. Mula sa puso mong punong-puno ng habag at pagmamahal sa amin, hinihiling namin ipagkaloob mo ang kahilingan. Tulad ng pagkakaloob mo sa amin ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Pagpalain mo, Diyos, ang kanilang mga pinaglilingkuran, Panginoong Jesucristo. Punuin mo, Lord, na dalangin namin sa tahanan ng kanilang pinaglilingkuran, sa puso ng mga taong kanilang pinaglilingkuran, maghari ang pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo, na ang pag-ibig na yan, pag-ibig ipagdama sa aming mga kapatid na naglilingkod po sa kanila. Salamat, dakilang Diyos namin na sa langit. Pagpalain mo ang tahanan ng kanilang pinaglilingkuran. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating dakilang El Shaddai. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linga, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linga, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang tuka ay mayaman, ang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang tuka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang nag-aangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyang makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ay ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak po na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay.
maging sa gagawin biglaan paglusob pagsapit ng araw, ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating, kahit na mabuwal sa iyong harapan na 1,000 tao, sa iyong paligid ang patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw ay nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasamay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw mapahabak at walang daratan, kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubayban. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka at sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan may mga leon, ahas na mamagsik, di ka maano sa mga serpente at leon mababunas. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilail ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaan ito. Maaring panagapin ko sa aking bayan ng salo. Ngunit sa sandali na ang bayan ito ay aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless us all. See you next Wednesday and see you tomorrow. Bye.